Good evening sa lahat. Hindi po ito story kundi isang commentary. Sana po huwag niyong skipan ang video na to dahil may mga ilang importanteng topics ako na tatalakayin. Simulan na po natin. Una, siguro alam niyo na yung nangyari sa Spookify Pinoy. Na-demonetize ang channel ni Mr. Strange, which is napaka-unfortunate. Pero hindi lang si Mr. Strange ang natamaan nito. Maraming channel lang nahihirapan sa YouTube ngayon. Actually, nakaka-chat ko si Mr. Strange sa Facebook and sinasabi ko nga sa kanya yung naging issue rin dito sa channel natin. So, hanggang ngayon, hindi ako makapag-monetize. Una, akala ko dahil dun sa mga story na hindi ko sinulat. Pero hindi rin pala kasi dinilit ko nga eh. Tapos, after na nag-apply ako, tapos decline pa rin. At later on, may nakapagsabi sa akin na double check ko daw yung music na ginagamit ko. And nalaman ko nga, it turns out, may nagamit ako na music na copyrighted. Nilagay ko doon sa background music ko. Ito po yung dahilan kaya kung napansin nyo, ang daming stories na dinilit ko dati. Almost nangalahati yung mga stories doon sa channel ko. At after nitong video, magde-delete na naman ako. Hindi kasi ako nag-ingat doon sa mga unang videos ko. Basta download lang ako ng download ng mga music. At masakit man sabihin, starting sa wedding gown, pababa dun sa pinakaluma, i-delete ko. Ang maiiwan lang yan yung story na kambal hanggang sa pinakabago. Huwag kayong mag-alala dahil i-upload ko naman ulit lahat yon. Buti na lang naka-backup yung mga raw files ko sa bawat story. Papalitan ko lang yung mga background music tapos upload ulit. Yun nga lang, nakakapanghinayang kasi ang dami na ng views nun, more than 20,000 na yun, lalo na yung wedding gown tsaka yung Tita Glenda. Siguro hingi ako ng favor sa inyong lahat pag nire-upload ko yung mga stories. Kahit napakinggan nyo na, try nyo pakinggan ulit. Sa mga hindi pa pala nakakapag-like sa Facebook page natin, ibibigay ko yung link dun sa description. Puntahan nyo tapos kung pwede, like nyo yung page. Sa mga nagtatanong kung saan pwede mag-send ng stories, doon po sa Facebook page natin. Yun nga lang, kagaya ng sinasabi ko dun sa mga nag-message sa akin, masyadong malaki yung backlog natin. Sobrang dami nang nag-share ng stories nila at hanggang ngayon hindi ko pa rin na-address lahat. Pero tinatry ko. Kung napansin nyo, yung mga recent na videos na in-upload ko more on pinadalang stories. Pasensya na kayo kung maingay yung background, nasa labas lang ako. So anyways, sa mga nagpadala po ng stories, konting pasensya lang po ang hinihingi natin. Pero huwag kayong mag-alala, madadaanan din po natin yan. Medyo mabagal lang. Sa katapusan ng November ako magre-reapply ng monetization. Ito po yung dahilan kaya biglang bumagal ang upload ko. Sa totoo lang, nawawalan na ako ng gana dito sa channel. Pero one last try. Kung maaprobahan tayo, itutuloy ko na lahat ng plano ko sa channel na ito at magiging constant na ulit ang pag-upload. Pero kung samain tayo at na-decline ulit, baka lipat na lang ako sa Facebook. Again, i-share ko yung link para i-like nyo yung page. Mukhang lahat tinatamaan dito sa demonetization na to. Okay sana kung yung mga copyrighted music lang ang sinisita. Pero may mga chismis o agam-agam sa iba't ibang website. Later on baka i-reveal nila na totoo nga yung speculation ng iba na dine-demonetize nila yung mga channels, narration channels kasi daw sulat ng ibang tao yung mga ginagawa nila ng narration. Marami talagang tatamaan pag gano'n ang naging case, lalo na yung mga horror channels na English kasi more on creepypasta, Reddit no sleep, dun nila kinukuha yung mga stories nila kaya majority talaga tatamaan. Ilan lang siguro yung hindi matatamaan ng ganun. Kung ganun, worst case scenario talaga yung ganun na sitwasyon. Sana lang wag maging ganun ang sitwasyon dahil again, sinabi ko maraming tatamaan. Ako medyo nag-ready ako pero hindi rin ako sigurado. Kaya dinilit ko yung mga stories ko from Spookify kung napansin nyo. Kasi external website, galing sa ibang website tapos ginawa ko ng narration. Akala ko okay lang kasi ang daming gumagawa ng ganun. Pati na rin yung mga stories na sinulat ng ibang tao. Pati yung mga yun pinagde-delete ko kahit pa kilala ko sila at may permiso naman ako na gawa ng narration yung stories nila. Para lang mag-ingat. Pero again, doon ko ilalagay sa Facebook page ang mga yon. Sa mga nagtatanong din kung ba't dinilit ko yung Slenderman story ko, iniiwas ko rin po na maging cause ng issue yon.
Kasi nabasa ko na copyrighted daw si Slenderman ng Sony. Kaya anytime pwede kang batuhin ng copyright claim. Kaya kung gusto nyo marinig yung sinulat ko na Slenderman o yung version ko, Filipino version ng Slenderman, check nyo yung sa Facebook page natin. Nandun yung Slenderman, hindi ko dinilit. Doon po pala sa mga subscribers ko, guys, sobrang na-appreciate ko ang suporta nyo. Lalo na yung mga nagsasabing ako ang paborito nilang narrator. Pero please po, iwasan po natin ang pagko-compare, lalo na ang panlalait sa ibang channel. Marami po akong dinilit na comments na ganito. Guys, may kanya-kanyang style ang mga narrators sa paggawa ng narration. At kanya-kanya rin ang taste ng mga tao. So, pwedeng may taong gusto niya ako, ayaw niya si ganito. Merong gusto niya si ganito, tapos ayaw naman niya ang boses ko. Kumaga, kanya-kanyang trip yan. Kagaya nung commentary ko noon na dinilit ko rin dahil nga may issue sa music. Sinabi ko doon na ang gusto ko sana lalo pang lumago o dumami ang mga narrators dito sa Pilipinas. So please, suporta lang po tayo sa lahat ng channels. Mention ko na rin pala yung channel na Alam Nyo Ba To. Ilang beses na niya minention ng channel natin kaya nakakaya hindi ko pa na-mention yung channel niya. Bisitahin nyo, I'm sure magugustuhan nyo. More on educational ang channel niya at ang topics is more on urban legends. Kagaya nung Biringan City, tsaka yung isa which is yung Robinsons, yung kay Alice Dixon. Magaganda yung mga topic niya. Gustuhan ko nga yung isa, yung 2-part special niya about Illuminati. Kaya nga nung medyo natagalan yung part 2, nag-comment ako, buti na lang na-upload na yung part. Anyways, yun, search nyo lang, Alam Nyo Ba To, yun ang name ng channel. Mention ko na rin si Creepy Ilonggo, narrator din siya ng horror stories. Tapos ang language niya is Ilonggo, which is, to be honest, unique ang approach niya kumpara sa aming ibang mga narrators. So sa mga subscribers natin na nakakaintindi ng Ilonggo, pero meron din kasi mga stories na may subtitle. So I'm sure ma-appreciate din ninyo ito. Again, sa mga subscribers natin, supportahan po natin si Creepy Ilonggo. Kung fluent lang sana ako sa dialect ko, gagawin ko rin yung ginagawa niya eh. Anyways, mag-upload po ako ngayon. Kaso medyo bad trip ako dito sa story na to. Ang title ng story is Malagim na Aksidente. Kaya ako bad trip kasi isa ito sa mga stories sana na sinulat ko para sana sa collaboration namin ni Mr. Strange, tapos sana si Darker Room. Kung naalala nyo, may minention si Mr. Strange sa commentary niya na parang sinasabi niya na magsulat ako ng story para sa collaboration sana. So ayun, inumpisahan ko nga sana 3 story yun. Tapos ang gagawin ko, each story is 3 parts. So bawat story, tigi-tigisa kami, tapos pipili na lang doon sa 3 story. Tapos sana para Halloween special sana yun, kaso naging busy ako kaya wali. Sayang talaga yun, pero may next time pa naman. Siguro next year, subukan natin ulit. Tapos pala, try natin gamitin yung community tab para makita ko na rin kung sino yung mga active sa mga listeners natin. Para doon na lang din ako magsabi kung kailan ang next upload, tsaka kung bakit hindi ako nakapag-upload ngayon. Tsaka add nyo na rin ako sa Facebook. Lalagay ko yung link sa ilalim. Again, pasensya po, mabagal ang upload natin. Inaantay ko pa kasi yung monetization ko. Pag hindi na-approve, walay. Papalitan ko na lang ang channel natin ng cooking show. Magluluto na lang ako. Welcome sa Panlasang Pinoy Creepypasta. Magluluto po tayo ngayon ng nilagang pusa. Yung mga ganun. Yung nabanggit ko dati naman na fairy tale yung mga channel na mag-feature ako ng mga fairy tales na sinulat ko. Itutuloy ko pa rin yun, pero siguro maghahanap ako ng co-writer ko dahil gusto ko sana maraming stories na ilalatag. So yun, pasensya po, medyo napahaba. Tatapusin ko na rito. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa channel natin. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click nyo po yung notification bell. So hanggang dito na lang po. Magandang gabi po sa lahat.